Hello Leo, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Leo. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. At ay general reading, pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panunood. Okay, Leo, memories. Last week to guys ang 2023. Last week din ng December 2023. So alamin natin Leo kung ano yung gustong sabihin sa'yo ng universe or ng ating baraha, ng tarot deck. Okay, 2 cards. Caregiver and then memories. Okay, so this week, it's a Christmas. Kasi 25 to diba? So December 25, Christmas Day. So ang reading natin simula Christmas Day. Dito sinasabi na yung memories mo ay sobrang active ngayon, 'di ba? Parang ang dami-dami mong maiisip. Ang dami-dami mong maalala. Parang magre-reminisce ka ng mga nangyari sa iyo. It's either good or bad, happy or sad na mga nangyari. But sinasabi ng baraha sa iyo dito na posibleng maaalala mo. Okay, this last week na to ng December 2023, posibleng maaalala mo yung mga mahal mo sa buhay na patay na. Yung mga mahal mo sa buhay, like yung parents, grandparents, kung sino man sila, Leo, na wala na sila dito sa mundo. So, posibleng medyo malungkot ka dahil iisipin mo na napaka-importante ng taong yun na nawala na sa'yo. Dahil kung nandito sila, hindi ka magsasuffer ng kung ano man na sufferings na meron ka sa ngayon. Parang ganon. So, nakikita natin dito na aalalahanin mo yung time na masaya ka. Lalo na pagdating ng Christmas and New Year. Yung palagi mong pagbisita, yung palagi mong, yung kasama mo sila. Diba? Parang ganon. So, yun ang pwedeng focus mo sa last week ng December. At ang caregiver na to, sinasabi ng baraha na ito yung sagot sa'yo ng mga alalahanin mo or memories na to. Mali, hindi alalahanin. Alaala. Diba? Yung mga alaala ng mahal mo sa buhay na wala na dito sa mundo. May sagot sila sa'yo. Lalo na kung inalagaan mo sila nung sila ay may sakit. Or lalo na kung ikaw yung bumibili ng gamot. Or nung ikaw yung breadwinner, ikaw yung nagpapakain sa kanya from the time na hindi na nila kayang magtrabaho, lalo na parents and grandparents ito. So, sinasabi ng baraha na sila ay palaging nasa tabi mo. Okay? And alam nila kung paano malaman nila, or alam nila, nararamdaman nila kung ano yung mga actions, ano yung ways mo para mag-care, para magmahal sa ibang tao na buhay man or patay. So parang sinasabi ng baraha dito na hindi natin mape-fake sa mga nasa spiritual world na ang nararamdaman natin, 'di ba? So dito sinasabi ng baraha na hindi lang kailangan nating mag-care doon sa mga buhay. Kasi, minsan, di ba, may mga family na once na wala na yung mga kamag-anak nila, like parents or mga grandparents, parang hindi na nila naaalala. So, dito, sinasabi ng baraha na buhay man or patay, buhay man or nasa ibang world na, kailangan mo pa rin sila na alalahanin through prayers, misa, or kung ano pa man. So, dito sinasabi ng baraha na wag natin napabayaan yung mga buhay or wala na dito sa mundo. Okay? So, yun guys. Okay, Leo. Ano ba ang messages? Oh, sorry. Okay, isa lang.
impartiality. Who? So, dito, yun guys, sinasabi ng baraha sa'yo dito na justice card to. Sa linggong ito, sinasabi ng baraha sa'yo na kailangan mong maging fair. Diba? Kailangan mong maging fair sa mga tao dito sa mundo sa ibabaw. Or kahit yun na nga, yung wala na dito. So, kailangan natin ng fairness. Diba? Kailangan natin ng balance. So, ibig sabihin yan, kailangan mong isipin, realization kasi to na last week is, parang iisipin natin, may ginawa ba akong hindi maganda sa 2023? Timbangin mo yung situation kasi baka may mali ka rin. Kasi kadalasan, diba, mahirap aminin lalo na kung mataas yung pride natin, hindi natin naaminin na tayo may kasalanan, tayo yung may edad, tayo yung matanda na, parang gano'n. So, egoistic na action. So, kailangan natin yun na i-weigh ngayon sa last week ng December 2023 na siguro masyado akong ma-ego, masyado akong mataas yung pride ko, mataas yung tingin ko sa sarili ko, na siguro kailangan kong timbangin yung situation. So, comment down below if resonated ka. Pero, siguro yung iba sasabihin, hindi, wala akong ego. Imposible yun, guys. Imposible kung wala kang ego. Kasi yung taong walang ego, wala silang kaaway. Wala din silang wala din silang inggit sa katawan. Wala din silang care sa kung anong sasabihin ng ibang tao. Wala din silang, ang tawag dito, kahit ano, tinatanggap nila. Kasi yung ego nila, mababa. Parang gano'n. So, imposible yan. Once na nagtampo ka, once na nagalit ka, once na siniraan natin yung isang tao, ibig sabihin yung ego niyan mataas. Once na nagyabang tayo, mataas yung ego niya. Or parang ikaw to, pwedeng ikaw ay wish ng justice, ng balance. Wow, reverse, 10. Bakit ganon? So, nakikita natin dito guys na if ever na naghihintay ka ng pera sa linggong ito, lump sum, sorry, pero sinasabi ng baraha mo sa'yo dito na pwedeng hindi mo siya matatanggap sa linggong ito. So, walang pera yung darating sa'yo. And, Emperor, yun, kailangan nating timbangin yung situation. Huwag tayong masyadong emotional. Huwag tayong masyadong moody. Huwag tayong masyadong egoistic. Kasi etong Emperor na to, kahit mataas yung posisyon niya, kahit empowered siya, partial, 'di ba? Yung parang balance. Hindi siya yung kasi yung Emperor, it's your energy yan Leo. Energy mo yan, pero hindi siya gumagawa ng action nang hindi niya pinag-iisipan, hindi siya obsessed, hindi siya aggressive, and hindi din siya nagdedesisyon according sa nararamdaman niya. And hindi rin siya one-sided. Like for example, may naririnig siyang kwento or may kung ano man na naririnig niya, iisipin niya muna na tama ba itong narinig ko? Hindi siya agad naniniwala. Parang ganun. Sabi na So, nakikita natin dito guys na siguro hindi maganda yung takbo ng pera mo sa last week na to. Sorry pero binabasa ko lang yung barahan nyo Wala akong alam dito. Okay? Pero, may good news. Ibig sabihin niya na kung may naghihintay sa inyo ng work, posibleng mayroon kang balita na matatanggap sa linggong ito. Pero kung halimbawa na pera yung hinihintay mo ngayon, na cash, lump sum, like, naghihintay ka ng 1,000, 1 million, 10,000, parang ganun, 100,000, hindi mo siya matatanggap this week. Pero, may confirmation na sinasabi na if nag-a-apply ka ng trabaho, pwede kang makatanggap ng confirmation, sagot, or pwedeng solusyon, or kung ano pa man siya. Pero kung yung pera na mahawakan mo, hindi mo siya mahawakan sa linggong ito. Okay. May iba sa inyo dyan na pwedeng babalik sa dati nilang pinagtatrabahuhan, Leo. May iba sa kanila dyan na posibleng tapos na sila sa paghahanda. Like, for example, may iba sa inyo, Leo, na naghahanda kayo para sa pagpunta ng abroad,
or kung ano man tong business, sinasabi ng baraha sa'yo dito na ituloy mo lang. Tuloy mo lang yung paghahanda mo. Ihanda mo yung sarili mo eh. Like, ilang beses kang na-decline, na-reject sa isang trabaho na ina-applyan mo, tuloy mo lang, tuloy-tuloy lang kasi sinasabi ng baraha mo dito na pasasaan ba't makukuha mo rin, 'di ba? So, etong 7 of Pentacles na to, eto siya, naghihintay ka eh. Hinihintay mo yung pera, hinihintay mo yung salapi, hinihintay mo yung malaking halagang pera. So, ano lang, laban lang kasi walang problema dito eh. Nandito yung magic, sinasabi ng baraha sa'yo dito na hindi mo alam, baka pagkagising mo ng December 31, kahit na wala kang nare-receive na regalo or financial na stability or lump sum, posibleng email, chat na, uy, tanggap ka na, uy, pwede nang approve na yung loan mo, pero hindi mo pa siya mahawakan sa araw na ito or sa linggong ito. Thank you guys. Bye!